Magandang araw! Ako si Ate Julie at welcome sa Eager Reader Storytelling Session. Samahan niyo ako at babasahan ko kayo ng kwento. Sino rito ang mahilig magsulat o gumuhit? Mahusay! Nakita na ba kayo ng batang papel? Dahil ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Nemo ang Batang Papel. Kwento ni Rene O. Villanueva, guhit ni Haru H. Sabihon, at inilimbag ng Adarna House. May isang pambihirang bata na ang pangalan ay Nemo. Si Nemo ay isang batang yari sa gimpit na dyaryo. Siya ay isang laruan, isang batang papel. Inggit na inggit si Nemo sa mga bata. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan sa paaralan, gustong-gusto rin niyang maging bata. Gusto kong tumawa, tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo, tulad ng totoong bata. Gusto kong maghagis ng bola, tulad ng totoong bata. Sabi nila, kapag may hinihiling ka raw na gusto mong matupad, kailangan sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya isang gabi, matyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin. At nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling. Bituin, tuparin ngayon din. Kakoy gawing batang masayahin. Natupad kaya ang kanyang hiling? Ano kaya mangyayari kay Nemo kapag siya ay naging totoong bata? Pumikit ng mariing si Nemo. Naramdaman niyang parang umiikot ang paligid at nagkakagulo ang mga busina ng sasakyan. Totoong bata na si Nemo. Kasama niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho at totoong kapatid ng ingay-ingay sa isang masikip, makipot, at tagpi-tagping totoong bahay. Huwag kayong tatamad-tamad! Sigaw ng kanyang totoong tatay. Magtrabaho kayo! Kaya napilitang tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin ang mga humahagibis na boss. Isip siya ng isip kung paano makatutulong sa kanyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanap buhay si Nemo. Sa umaga ay nagtitinda siya ng dyaryo at sumasalit sa mga bus. Sa gabi ay nagtitinda siya ng sampagita at humahabol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, pabilis ng pabilis ang kanyang pagtanda. Kaya naisipan niyang pumasok sa eskwelahan. Ano kaya ang mangyayari sa loob ng eskwelahan? Pero dahil marumi ang kanyang suot at wala siyang sapatos, inirapan lang si Nemo ng libro. Hindi ka bagay dito, sabi ng libro. Ang baho-baho mo. Nagalit sa kanya ang mesa, ang dumi-dumi mo. Kaya napilitang tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya nang nagtatakbo hanggang makarating sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat, ngunit naghikab lang ito. Sumama si Nemo sa iba pang batang lansangan. Nagtipon-tipon sila sa isang parke. At sa dilim ng gabi, nagsimula silang maglaro at magkantahan. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya. Mga batang lansangan. Mga batang kailang maghanap buhay dahil sa kahirapan. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan
Nang magkwentuhan sila, nalaman nila, pare-pareho pala ang kanilang gusto. Mapagmahal na magulang, maayos na tahanan, masayang paaralan, at sapat na pagkain. Sabay-sabay silang tumingala sa pinakamalayong bituin sa langit at hiniling nila ang lahat ng ito. Bituin, tuparin ngayon din. Kami gawing batang masayahin. Matupad kaya ang kanilang hiling? Sa isang iglap, ang mga bata ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin. Kahit gaan-gaan ang kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa magulong pamilya, malupit na eskwelahan, at mapanganib na kalsada. Nagtataka ang mga nakakita sa mga batang papel. Marami ang naawa sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya ngayon ang mga batang papel. Gaya ni Nemo, kaysa sa mga totoong bata na kailangang mabuhay sa malupit na kalsada. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Nemo, ang batang papel, kwento ni Rene O. Villanueva, guhit ni Haru H. Sabihon at inilimbag ng Adarna House. Kung kayo si Nemo, ano ang inyong magiging hiling sa pinakamalayong bituin sa langit at bakit? Abangan ang iba pang kwento mula sa Eager Reader Storytelling Session. Paalam!